Ang mga mangingisda ay hindi kailanman nag-iisa. Saan ito? Hindi ba ako nangingisda sa labas? Ako ay nakapaglakbay sa ibang mundo. Sa pagkakataong ito, ang survival challenge sa isla ay magtatakda ng pinakamalakas na survivor. May mga magagandang premyo. Bawat bansa ay may isang slot para sa raffle na kalahok. Ang slot para sa raffle na kalahok ay nailaan na. Ang bansa ng Shenzhou ay Luxiao. Programa ng survival sa isang nag-iisang isla. Tatay. Anak. Yung programa ng survival sa isang nag-iisang isla. Gusto rin ni Old Zhao na pumunta ang anak niyang babae. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon na yan. Sige na, punta na tayo. Basta may pamingwit, walang problema. Kung walang pamingwit, mahirap manalo. Kailangan kong magmadaling maghanap ng pamingwit. Kahit kawayan lang, pwede na. Luxiao, dito na kami para sunduin ka. Talagang dumating na. Ihanda ang pamingwit. Gusto ko ring makahuli ng malaking isda. Tara na. Kumpleto ang kagamitan. Ibibigay ng grupo ang mga kagamitan. Huwag kang mag-alala. Kailangan mong makuha ang pamingwit para magkaroon ng kalamangan. Bastos na bata, hindi seryoso sa buhay. At hindi pa naghahanap ng asawa. Kailangan nating ipagmalaki ang pamilya ni Old Lu. Maganda si Zhao Zijing. Ngayong pagkakataon, kailangang magdala ang anak ko ng manugang pauwi. Old Lu, noong sinabi mo noon na ipasali ang anak kong babae sa survival show na yan, ipakita mo na sa lahat na ikaw ang tatay niya ha. Kailangan din nilang mag-ehersisyo. Live ang buong proseso at may suporta ang production team. Walang panganib. Laulu. Komplikado ang mga puwersa sa likod ng programang ito. Hindi talaga pangunahing issue ang premyo. May narinig din akong ilang balita. Malinaw na ito kapag opisyal nang inilahad ang mga patakaran. Tiyakin ang seguridad. Kung may mangyaring masama sa aking anak na babae, hindi kita mapapatawad. Huwag mag-alala, naghihintay pa akong magkaapo. Ihiwalay si Zhao Zijing at ang aking anak sa isang grupo. Narito na. Bumaba na ng eroplano. Una tayong magsagawa ng seremonya ng pagbubukas. Binabasa ang mga patakaran ng paligsahan. At saka opisyal nang nagsisimula. Ito ang wristband na pang-location. Maaaring a-adjust sa mode ng chat. Maaari kayong makipag-ugnayan sa mga manonood ng real-time. Ang drone ay buong araw na susundan. Naintindihan ko na ang live streaming kit. Nasaan na ang aking personal na kagamitan? Tara. Tingnan mo ang suot mo. Ganito lang. Napaka-advanced nitong damit. Epektibong proteksyon laban sa mga tinik, insekto, at mga bato. Sobrang breathable. Sabi nila, pwedeng gamitin sa manned spaceflight. May lighter ka ba? Tenda. Pala ng mga inhenyero. Pinakamahalagang fishing rod. Nandito ka para mag-survive. Limitado ang kagamitan mo. Gawin mo mismo, bata. Huwag kang mag-alala. Mayroong pagpili ng paunang kagamitan. Ngunit maaari lamang pumili ng isa. Ang iba ay kailangan mong pagsikapan sa labas. Mabilis magbihis ka. Naghihintay ako sa labas. Ang mangingisda ay hindi kailanman walang huli. Maaaring masyado pang maaga para sabihin yan. Paul Greerless. Peter Stamford. Nandito na lahat. Dalawang bigating tao magkasama. Dito lang magiging interesante ang palabas. Naisip ko na rin yun. Siguradong magiging kamangha-mangha ang palabas na ito. Eksperto sa survival na si Wang Penging, ang pangunahing tagapayo. Bakit parang iba ang estilo ng grupo namin kumpara sa iba? Si Lan Hixin ang eksperto sa sining. Bakit parang kakaiba ang estilo ng grupo namin kumpara sa iba? Sundalo, mandirigma, mga ngaso. Nandito ba ako para maglakbay? Talagang iba ka. Pero ang kasama mong si Zhao Zijing ay hindi basta-basta. Tinanggap siya sa King University sa larangan ng botany. May 4 na doktorado sa zoology at evolutionary biology. Sobrang overloaded ang utak. Tungkol sa'yo naman. Sa wild survival, anong magagawa ng mayayaman? Sino ang nagbigay ng nakakatawang titulong ito? Nakakainis.
Talagang may mga bihasang tao sa Shenzhou. Ay, hello Zhao Zijing. Ako si Lu Xiao. Kumusta, Lu Xiao? Ipagpapasaawa ko po. May bahagyang alaala pa siya ng kanyang kabataan. Ay, hey, salamat sa'yo. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Lu Xiao. Umalis ka na agad at umuwi. Huwag na muling pumunta sa ganitong mapanganib na lugar. Kung hindi pa ako natutong maligo noong bakasyon ko. Marahil ay delikado ka na sana ngayon. Ako si Zhao Zijing. Ikinagagalak kitang makilala. Lao Zhao. Tingnan mo ang anak kong si Lu Xiao. Nanalo ako sa paligsahan sa paglangoy at naging una sa buong paaralan. Tinitingnan kita na masaya. Nakangiti ka hanggang tainga. Tio, pwede mo ba akong bigyan ng larawan nito, Tio? Ang gwapo ng kuya na ito. Maganda rin si Jin namin. Pag lumaki ka na, pakasalan mo ba ang kuya na ito? Lahin. Hilahin ang kawit, 100 taon, hindi pwedeng magbago. Ako. Napanood ko ang iyong panayam noong bata ka. Panayam. Sinabi mo na gusto mong pakasalan ang pinakamatalinong babae sa mundo. Naalala mo ba ito? Sige na. Magsisimula na ang live stream. May 5 o 6 na minuto pa. Otomatikong magsisimula ang iyong drone. Sa oras na yon, maaari kang makipag-ugnayan sa mga manonood ng live stream. Sa simula ng live stream, lahat ng kalahok ay magkakaroon ng isang pagkakataon na pumili ng mga panimulang kagamitan. 1 piraso lamang ang pinapayagan. Kapag napili na, hindi na pwedeng palitan. Mangyaring magdesisyon ng maingat. Bakit hindi pa nagsisimula? Nagpunta ang mga tao para manood ng mga nakakatawang kwento ng mayayaman. Nagpunta para manood ng mga nakakatawang kwento ng mayayaman. Nagpunta ako para manood ng mga nakakatawang kwento ng mayayaman. Nagsimula na ako ng isang palabas. Ang programang ito ay nag-imbita ng mga mayayaman para magpatawa. 117 ang hindi kapani-paniwalang hula, ang pinakamahina si Lu Xiao. 713 ang hindi kapani-paniwalang hula, ang pinakamahina si Lu Xiao. Ang kalokohang titulong ito. Sino ang nagbigay nito? Ang live recording ng Wild Survival. Nagsisimula na ito ngayon. Ngayon, ako ang magbabasa ng mga patakaran ng Wild Survival. Ang unang round ay tatagal ng 365 araw. Ang mananalo ay maaaring manalo ng 1 milyong premyo. Matapos ang 30 araw na pahinga. Simula na ng ikalawang round. Ang ikalawang round ay survival ng mga bansa. Ang panalong bansa ay makakakuha ng isla na ito bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ano? Buong isla. Kawili-wili. Naku, kung alam ko lang, hindi ko sana pinasok sina Lu Xiao at Zhao Zijing. Kung ang batang ito ay makasagabal. Hindi ba't magiging makasalanan ang pamilya Lu sa buong Shenzhou? Wala nang atrasan. Sa oras na ito, hindi na tayo makakabawi. Sa halip ay nagdulot ng pagkawala ng isang manlalaro para sa Shenzhou. Ang mga manlalaro ay magiging Paris at ilalagay ng random sa iba't ibang mga spawn point. Bawat drone ay may dalang 3 pampatulog na bala bilang proteksyon laban sa mga hayop. Metriko. Susunod. Pakiusat sa lahat ng mga kalahok na pumili ng panimulang kagamitan ng sunod-sunod. Ito ay isang kayamanan. Ilang mga mahilig sa pangingisda ang nangangarap ng ganitong kalidad. Sister, siguradong magtatagumpay tayo ngayon. Hindi pa ba tayo nakakapagdesisyon kung ano ang pipiliin? Lanan. Baka magandang pumili ng kawali. Sayang, nag-set up ng tent. Huwag kang magalit, may dalang kawali, sa disyerto, may dalang kawali ka pa. Totoo ba? Piliin mo ang kawali. Dahil ang iba ay hindi magagamit.
Ang kawali ay makakapagpataas ng kalidad ng buhay. Mayroong nilagang isda at pritong isda, kumpleto lahat. Bodong piliin ang fishing rod. Sino ang hindi nakakaalam? But seeds, yung mga buto. Maaari ko bang tingnan kung ano ang laman ng bag na yon? Ay, ito na yon. Buto. Talagang kapaki-pakinabang. Napakakapaki-pakinabang. Lahat ay mga dekalidad na uri na pinili sa mahabang panahon. Sa kaliwa ay mga buto ng kamote. Mature sa loob ng 50 araw. Maaaring kainin ang ugat, dahon, at tangkay. Laban sa sakit at peste. Napakadaling palagin. Ang isa pang uri ay mabilis na lumalagong hybrid na bigas. Ito ay dinisenyo para sa muling pagtatayo pagkatapos ng nuklear na sakuna. Nalubog sa solusyon. Tumpak ang sukat. Napakataas ng rate ng pagtubo. CJ, susunod ako sa'yo. 50 araw na ang nakalipas. Siyempre, kumain tayo ng isda. Kahit nakalimutan ko na ang batang babae noon. Yung mga katangian niya, pero sa dami ng masasamang komento. Tunay na mayaman siya, pero sa dami ng masasamang komento. Sa dami ng masasamang komento. May mga katrabaho kang naniniwala sa'yo ng ganito. Magpahinga ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Bago ka umalis sa isla. Kung tataas ka ng 10 kilo, tatawagin kitang ate. Panahon na para pumili ng kagamitan. Mangyaring sumakay ang lahat ng kalahok. Ihanda ang pagbagsak. Yuri. Ay. Mali. Hindi ito dalampasigan. 2028, sobrang pangit ng lugar na ito para ipanganak. 000. Sobrang pangit ng lugar na ito para ipanganak. 2030, sobrang pangit ng lugar na ito para ipanganak. Kung nasa dalampasigan man, makakapulot pa sana ako ng mga lamang dagat. Nagsimula ang mayayaman at bumagsak agad. Nagsimula ang mayayaman at bumagsak agad. Naghihintay sa unang matanggal. Naghihintay sa unang matanggal, naghihintay sa unang natanggal na tao. Naghihintay ng unang matatanggal para makasurvive. Hindi naman sigurado. Madaling makahanap ng sapa sa panig ng mga bundok. Bagaman ang mga lamang dagat sa dalampasigan ay nagbibigay ng pangunahing pagkain. Ngunit ang araw ay matindi, ang mga buto. Ay mabilis na matutuyot, mga buto. Mga buto. Ang pagkain ay maaaring makasurvive ng 15 araw, mga buto. Itaga ang tubig, buto. 3 araw lang, hindi na kaya, buto. Kahit na ipinanganak sa dalampasigan. Hindi ito maaaring magtagal. Parang may katwiran ang sinasabi. Lalo na't pinili mo ang pamingwit. Kung makakahanap ka ng sapa, ayos na ang problema sa pagkain. Nabigla ako. Ang mayamang tao ay talagang nag-aral. Pinakabagong impormasyon. Si Baoye at si Pie ay ipinanganak sa dalampasigan. Sila ay tumusok ng ilang nyog at tumakbo sa gubat. Hindi ba't pareho lang ang iniisip nila sa mayaman? Tara. Tingnan. Bamboo leaf green. Ay. Binhi. Binhi, huwag kang matakot. Binhi, lumiko ka dito. Binhi. Binhi. Bibig ng binhi. Pwede tayong mag-ihaw ng ahas para sa mga binhi. Ang unang biktima sa survival sa disyerto ay lumitaw. Talagang nakakatakot. Ang babaeng doktor ay hindi basta-basta. Madali ka bang pumatay ng ahas, mga buto? Mga buto. Ako ay isang hari ng pangingisda sa kalikasan. Sa disyerto, umiwas ako sa mga ahas. Matalinong babaeng doktor. Ang galing mo sa pagpatay. Madalas tayong pumasok sa gubat para mangolekta ng mga spesimen. Marami na tayong nakita na ahas. At saka, sobrang masarap. Ay. Lanan.
Ang cute ng batang ito. Yuri. Tingnan. Mabagsik na mga ngaso ng baboy. Huwag kang matakot kahit malaki ito. Pero napakamaamo. Diyos ko. Bihira itong umatake sa tao. Iyan ay isang milipede. Huwag itong hawakan. Ang laso na inilalabas nito ay nakakapagpasigla sa balat. Lanan. Sumusunod ang mangingisda sa doktor. Maraming kapaki-pakinabang na kaalaman ang natutunan. Talaga. Madaling matuklasan ang daluyan ng tubig sa pampang ng bundok. Kung may tubig, may isda. Nakaligtas siya sa sinabi ng mayaman. Opisyal na ulat tungkol sa tubig. Maliban sa niyog, ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig. Medyo maalat. Sobrang malapit sa dagat. Hindi ito angkop inumin ng direkta. Ano ang gagawin? Magtatanim. Umakyat. Pinagmulan ng sapa. O mas mataas na bahagi. Ay magiging sariwang tubig. Binhi. Yuri. Binhi. Nagulat. Hindi ba't ang mga mayayaman ay mga nakatagong eksperto sa kaligtasan? Ang galing. Pwede na bang inumin ang tubig na ito? Tungkol sa tubig. Ang mga layer ng lupa at lupa ay parang natural na filter. Ang tubig mula sa itaas ay medyo maalat. Dumadaloy dito. Na-filter na ito at naging purong tubig. Ay! Anong nangyari? Talagang nauuhaw ako. Uminom ka ba ng tubig na buko? Ang tubig na buko ay tiyak na ligtas. Ang tubig mula sa gripo ay hindi sigurado. Lalo na sa ganitong mga lugar. Maaaring may mga nakakapinsalang bakterya at virus. Yenan, maganda ang kalidad ng tubig na ito. Ngunit may panganib ang pagset ng luto. Kung dati ay ang wild fishing king na si Lu Xiao ang nagset. Ngunit ang katawan na ito, at si Ai Zhao, mas mabuting uminom na lang ng buko. Ngunit sa taas na ito, ang hinog na buko ay mayaman sa nutrisyon at electrolytes. Pero madaling magtatae. Ang kailangan natin ay berdeng nyog. Ito ang pinakamainam na pinagkukunan ng tubig sa disyerto. Isang nyog, hindi sapat para uminom. Gamitin mo ang matulis na bato at patag na bato. Babasagin mo ang hinog na nyog. Ako ang kukuha ng berdeng nyog. Hindi ako akyat. Nakalimutan kong mayroon akong panghuli ng isda. Ang panghuli ng isda ay kayang umabot ng mahigit 30 metro. Ang mga puno ng nyog, hindi ito gaanong mahirap. Tingnan mo rito. Sa bahagi ng koneksyon ng nyog at sanga. Sa bahagi ng koneksyon ng nyog at sanga. May isang mahina na bahagi sa gilid ng nyog. 1,700 may isang mahina na bahagi sa gilid ng nyog. Basta mahanap mo lang. Basta mahanap mo lang. Matatamaan mo agad. Sakto ang pagtama ng mahabang baril sa maliit na punto, siliksing-sing, di ba? Kahit anong mahuli, serye ng pangingisda, wow. Kahit anong mahuli, ang tunay na mangingisda ay nakakakuha ng kahit ano. Pwede na rin, ang tunay na mangingisda ay nakakakuha ng kahit ano. Pwede na rin, kahit anong mahuli, ang tunay na mangingisda ay nakakakuha ng kahit ano. Talagang kaya mong mahuli ang lahat, sirena sa pangingisda. Ito ba ang tamang paraan para buksan ang fishing rod? Nagpa-practice ba kayo ng akrobatiko, ang galing? Sobrang taas ng antas, ah. Sangkap, salamat sa effort. Salamat sa effort. Uminom ka muna. CJ, masarap ba? Sobrang tagal niyang binasag. Ininom mo na lahat ng isang lagok. Matamis. Sandali, ano nang sinasabi niya, matamis? Matamis ba ang nyog o matamis si Ai Zhao? Ako ang bahalang bumasag ng nyog. Pumunta ka at maghanap ng matibay na baging. Gagawa tayo ng basket mamaya. Ay. Sa totoo lang, hindi siya masyadong marunong magbato. Kailangan niyang magsimula sa pinakamahinang bahagi sa itaas.
Ilalapat lang niya ng ilang puwersa at mabubuksan na. Huwag kayong magbulaan, sigurado kaming bawat isa ay may sariling hinog na niyog. Kung hindi, paano kung magka-diarrhea? Sa gubat, nakakatakot ang pagtatae. Halos naniwala na ako. Darating ang lolo para hulihin ka, halos naniwala na ako. Ako, halos naniwala na ako. Ngayon ay handa na para mangisda. Pangingisda sa labas. Ang mahalaga ay gamitin ang anuman na mayroon ka. Ang pain na madaling makita mo. Madalas ay mga bagay na kayang kainin ng isda. Talagang nakakatawang tanga ako sa host. Kumakain din ang isda ng niyog. Akala ko may bagong master ng pangingisda sa China. May sariling ekolohikal na siklo ang kalikasan. Ang mga puno ng niyog ay tumutubo sa tabi ng lawa. Kaya naman kayang makuha ng isda ang niyog. Narinig mo na ba ang tungkol sa coconut crab? Ito ang pinakamalaking crab sa lupa. Sadyang kumakain ng niyog. Umaakyat ang coconut crab sa puno at ibinabagsak ang niyog. Patuloy itong ibinabagsak hanggang sa mabasag ang balat ng niyog. Nakalantad ang laman. Ito ang tanging matigas na bagay sa paligid mo. Ang mga bato sa tabi ng tubig. Ang niyog ay madaling mabasag dito. Ang korona ng puno ng niyog ay nakalaylay sa itaas ng bato. Dati akong mahilig mangisda sa kalikasan. Nakarating na ako sa Amazon, Nile, at Chianchi ng Chiangbai Mountain. Totoo ba? Bakit hindi ko alam? Ang titulo ay dapat ipaglaban para magkaroon ng kahulugan. Sige, hindi na tayo mag-uusap. Huwag mong takutin ang isda. Kahit may mga hari ng pangingisda sa Shenzhou, narinig ko na may mga banyagang koponan din. Kakatapos ko lang galing doon. Nandoon pa sila sa dalampasigan, nangangalap ng mga kabibe. Butil. Huwag kang maingay. Magla-live na ang host. Kaalamang hindi karaniwan. Hindi naririnig ng host ang mga komento. Ngayon ang mahalagang sandali. Huwag na huwag magdadalawang isip. Malakas din pala siya. Talagang nahuli ng isda. May kakaiba sa isdang ito. Bakit may mga binti? Ano ito? Hindi ba ito sa loob ng Shenzhou? Hindi. Ang pulo na ito ay hindi sakop ng anumang bansa. Ayos lang iyon. Ito ay isang ligaw na giant salamander. Ipinagbabawal ang pagkuha nito sa loob ng Shenzhou. Pero hindi ito pag-ari ng Shenzhou. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Ang malaking salamander ay naglalabas ng masamang amoy kapag nasa panganib upang takutin ang mga kaaway. Mas masarap kung maglalakad-lakad ng ilang minuto pa. Kung hindi, pwede itong magpabagsak. Mukhang medyo mabangis ang malaking salamander, pwede itong kumagat. Sandali lang. Tingnan muna natin. Kung ang ina ay may itlog, ipapalabas natin siya. Hindi tayo nagkukulang sa pagkain. Kahit na nasa gubat tayo para mabuhay, kailangan pa rin nating alagaan ang balanse ng ekosistema. Bukod pa rito, hindi tayo nagkukulang sa mga yaman. Ito ay, maaari kang kumain ng walang pag-aalala. Oh! Tulad ng pagbuo ng sapantahan ng gagamba. Pagkatapos ay gumamit ng mga sanga na pahalang. Ganyan nga, gumamit ng mga sanga at baon ng niyog para sa tubig. At magdala ng kaunting sariwang tubig. Ang amoy ng katawan ng malaking salamander ay nakakaapekto sa ibang isda sa tubig ang panghuhuli. Hindi na makakahuli pa. Wala nang oras na sayangin. Kailangan pang makahanap ng kampo bago magdilim. Sinabi rin ng mga ngaso na si Lindsay na wala siyang kakulangan sa pagkain. Ano ang sitwasyon niya roon? Nakakuha siya ng 4 na ardilya at isang ahas.
Pero hindi pa rin siya nakakahanap ng pinagkukunan ng tubig, sobrang nag-aalala na siya. Kung may pana, pipiliin ko ang pana. Ito ang pinakamataas na antas ng Cold U weapon. Kung si Lindsay ay may pana. Talagang ito ang pinaka-nakakatakot na mandaragit sa buong kagubatan. Halos walang pag-asa manalo ang iba. Kahit gamit ko ito, kaya ko pa ring patayin si Daman. Pero hindi ako makakatalo sa tigre. Lene. Sa tabi ng ilog Nile, gumamit ako ng tuyong kahoy para itali ang linya ng panghuhuli. Para manghuli ng buwaya. Hindi ito ang 700 kilo na malaking buwaya. Mga 100 kilo lang sa pinakamababa. Kailan nangyari ito? Paano ko nalaman? Yuri, Luxiao, buto. Gagawa tayo ng basket, buto. Tutulungan kitang dalhin ang kalahati, buto. Hindi na kailangan. Sapat na ang tulong mo sa pagdala ng fishing rod at hapunan. Ito, talaga bang may koneksyon ito? Sapat na ang pagkain. Tamang-tama para mag-ehersisyo. Mahaba pa ang mahihirap na araw sa hinaharap. Sa nakaraang buhay, umakyat sa trono ng hari ng gubat. Naranasan ko lang ang tunay na pamumuhay sa kalikasan ng ilang beses. Binhi. Noong panahong iyon, palagi akong nagmamaneho ng off-road na sasakyan. Kasama ang shotgun at 4 na mastiff na aso. Ngayon, maganda rin itong batang babae sa tabi ko, si BJ. Tingnan mo, ang daming kabibe. At 2 abalon pa. Isang sea cucumber din. Sino ang nagsabing mamamatay ako sa gutom dito sa palabas na ito? Kailangan ng aksyon. Huwag kang maglalaway mamaya. Kailan pa ba tayo nandito sa baybayin nag-ipon ng kabibe? Sabi ni Luxiao na hindi pwedeng manatili sa baybayin. Napakadelikado niyan. Humingi ng tulong, ang baybayin ay maliwanag. Umalis na kayo. Huwag pa rin pumasok sa gubat, mag-ingat na baka mauhaw kayo. Ang mga tunay na eksperto sa gubat ay agad na pumapasok doon. Luxiao. Sino ito? Siya yung huling mayaman. Hindi ba? Bakit nyo akalain kaya ng isang mayamang anak na magturo sa akin kung paano mabuhay sa disyerto? Ano siya? Tingnan nyo kung gaano karaming kayamanan ang nakuha namin ni Luoxoner. Sino ang nagsabing wala akong kakayahan? Nasaan ang mga tagapangasiwa ng kwarto? I-block nyo ang grupong ito ng mga troll. Sino mang bumabati ko sa akin bilang walang silbi, I-block nyo. Nabubuwisit na ako. Mga tagapangasiwa ng kwarto, nag-set up na sa opisyal na live stream. Nabubuwisit na ako. Nabubuwisit na ako. Opisyal na live stream, nag-set up na ng tagapangasiwa ng kwarto. Nabubuwisit na ako, galit na galit. Nabuwisit na ako, nabuwisit na ako. Kailangan nyo akong ilabas. Anong nangyari, Pungpung? Tingnan mo kung gaano ka nainis. Magandang ani ngayon, ah. Walang sinuman ang talagang nagalit sa'yo, di ba? Isang grupo ng mga batang mayaman na tumakas. Mula sa live stream, sinasabi na tayo ay mga baguhan. Nakakatawa talaga ako. Mga keyboard warrior na hindi naintindihan ang survival sa ligaw. Kahit isang araw sa ligaw, hindi pa nagtagal. Pero nagmamalaki sa internet. Matagal na survival sa ligaw. Kahit may sapat na pagkain, mabilis kang papayat. Maraming organo ang bumabagsak. Nasa panganib ang buhay. Kami ang mga kambal na nag-survive sa ligaw ng Shenzhou. Maliban sa kuya na sundalo. Kami ang pangalawa at pangatlo. Huwag niyong ikumpara ang isang mayamang anak sa amin. Iyade, hindi kayang tumagal ng mayamang anak ng higit sa 10 araw. Lips. Handa ka na bang uminom? Kung may lakas ka, huwag lang dilaan ang labi. Lips. Napakabahaw. Sobrang saya ko kanina sa pagkuha ng mga kabibe. Talagang nakalimutan ko ito. Dahil noong nagre-record kami ng video, nasa labas ng kamera ang aming team. Laging handa ang lahat ng supply. Ang talagang nakakakuha ng atensyon ng mga manonood ay ang malaking biktima. Ha? Pumunta na kayo at maghanap ng tubig. Nakapagpula na ang mga labi. Nararamdaman mo ba? Si Luxiao, nakakain na ng nyog.
Kayo, abala pa sa pagkuha ng mga kabibe. Tama na ang ingay. Tama na ang ingay. Papasok na kami sa gubat. Tubig lang yan. Sa mata ko at ni Luke Sonner. Ano bang hirap sa tubig? Hintayin mo lang. Niyog, niyog, niyog. O Diyos, bigyan mo ako ng isang puno ng niyog. Basta't may isang puno. Kaya kong talunin ang lahat ng mga bullet comments. Paano ito posible? Sobrang lawak ng dalampasigan. Ni isang puno ng niyog wala. Tawagin mo bang dalampasigan ito? Napaka-awkward naman. Luke Xiao. Ikaw na ang bahala. Magtanim. Sibol. Walang problema, Sibol. Naramdaman lang ang pagkapagod, Sibol. Sibol. Kadalasan, kulang ka sa ehersisyo, Sibol. Huwag magpilit. Dito na tayo tumigil at magpahinga. Malapit nang magdilim. Kahit na may lakas pa kayo. Kailangan yung huminto at maghanda para sa gabi. Dapat ganito. Siya. Huwag kayong magpadala sa ritmo. Nagbigay lang ako ng komento tungkol sa spawn point. Para kanino ito? Hindi kami ang tinatarget, tayo ang nagsusunod para kanino ito. Hindi kami umaatake, nagtuturo kami. Hindi kami umaatake, nagtuturo kami, sila rin ay mga tao ng Shenzhou. Hindi kami umaatake, nagtuturo kami, nag-ipon lang kami ng mga shell. Hindi kami umaatake, nagtuturo kami, ganito ang pagsabog sa kanila. Hindi ito masyadong angkop, di ba? Hindi kami umaatake sa kanila, kami ay nagliligtas sa kanila. Walang ganitong pinagmulan, sobrang mahiwaga ng mundo ng internet. Kung walang ganitong matinding pag-atake, mahirap para kay Eugene na makasunod. Luke Xiao, anong plano mong gawin sa pagtulog mo ngayong gabi? Paano matutulog? Siyempre, magkahiwalay na kwarto. Kayo ay matutulog na magkasama. Hindi ko yon ibig sabihin. Gusto ko lang malaman ang opinyon mo tungkol sa plano ng kampo. Kailangan pa nating maglakbay bukas. Ngayong gabi, hindi na kailangang magpakaabala sa kampo. Basta makatulog, ayos na. Ang talagang mahalaga ay ang apoy. Mataas ang humidity dito. Mahirap mag-apoy. Mag-set ng apoy. Sa gabi, kailangan nating harapin ang maraming lamok. Maaari pa tayong magkapag-akit ng lamig. Ang yuka at ang malaking palaka ay may dalang mikrobyo at parasitiko. Hindi pwedeng kainin ang apoy. Sa ganitong temperatura, bukas na. Malamang nasira na ito. Kaya, ang susi ngayon ay kung makakagawa tayo ng apoy bago magdilim. May katwiran ang host. Nakakapagtiwala. Naku. Sabihin mo kay Wang Pengpeng. Hindi na ako babalik. May ilang mga anak mayayaman na sobrang pangit ng kakayahan. Paglakad ng ilang hakbang, parang may script na sinasabi. Sige na, magliyab ka para makita ko. Ayos na ito. Magandang bagay. Anong meron dito? Sa paghahanap ng kampo, hindi pinapayagan ni Eday. Zhao, anong kalokohan ang utos ng yaman? Ako. Hindi ako marunong maghanap ng kampo. Ito ay isang paanan ng bundok na nakaharap sa araw, mga binhi. Maraming puno, walang hangin, mga binhi. Medyo malayo sa tubig, buto. Kakaunti ang mga lamok, buto. Nakatagilid sa araw ang dalisdis. Mas madali ring makahanap ng panggatong. May malaking puno sa tabi. Maraming tuyong sanga at dahon. At sinabi ko na si Wang Peng ay baguhan. Buto, marunong ka bang gumawa ng lubid mula sa balat ng puno? Si Bol ay. Pero dala ko ito. Ano ito? Dahon ng abaka. May maitim na kayumangging tinik sa dulo ng dahon. Matibay ang ugat ng dahon. Natural na sinulid. Magandang materyal sa paggawa ng tali. 2 minuto lang para makagawa. Kahit nasa nakaharap sa araw na dalisdis. Maraming nalaglag na dahon. Medyo basa pa ang lupa. Kung gusto mong mag-igting ng apoy gamit ang kahoy, kailangan munang makahanap ng tuyong base. Ang pinakamainam na tuyong kahoy ay hindi nasa lupa kundi nasa puno. Hanapin ang sanga na nabali sa puno. Ngunit suportado ng mga sanga at dahon. Ang tuyong sanga na nasisinagan ng araw. Kailangan ito ng kaunting swerte. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong magkampo dito. Pumitas ng sanga mula sa ganitong taas. Kailangan ng kaunting galing. Tingnan. Palawakin ang linya ng pangingisda. Gumawa ng isang loop malapit sa fishing rod. Katulad ng bitag sa kabubatan para sa mga kuneho. Kapag nahuli na ang sanga, hilahin ang dulo ng lubid. Sikipan ang loop. Maaari mong hilahin ang sanga pababa. Mayroon bang ayaw sumunod, lumabas ang mga sundalo ng pamilya. Lumabas ang mga sundalo ng pamilya, sino pa ang ayaw sumunod, lumabas ang mga sundalo ng pamilya. Lumabas ang hukbo ng bangka.
But seeds. Gamitin ito para mag-imbento ng apoy. Siguro hindi ito makakapag-apoy sa buong buhay. Ngunit ang paggamit ng kurbada nito para sa materyales ng arko ay talagang mahusay. Ayos na. Tapos na. Sapat na. Sapat ba? Lanan. Sige, simulan na natin. Sapat na ito para magluto tayo ng isang gabi. Kung ako lang mag-isa, hindi ko pipiliin ang ganitong paraan. Pero mas madali kung tayong dalawa ang magkasama. Lanan. Ang pinakaimportante sa pagkuha ng apoy gamit ang pako ay ang pag-ipon ng init at sapat na pagtitiis. Pagod na ako, palitan mo na agad. Sikapin nating makamit ang isang beses na tagumpay. Pasensya na, drone. Sandali, nasaan ang fire tinder? Kung gagamitin mo ang fire steel para magpasiklab ng kahoy, hindi ka pa rin makakagawa ng apoy. Pasensya na, drone. Kung gusto mong magaling, lahat ay kaya mong gawin. Drone, walang makitang drone si Huorong. Seremonya ng drone. Tingnan nyo, Drone Club. Drone Club. Ano ito, Drone Club? Siguro ito ay kutsara ng nyog. Mali ang setup. Ito ang aking apoy. Saan siya nagsimulang maghanda? Nakahanda na siya sa tabi ng lawa. Hindi, ilang oras na ang nakalipas. Nananatili ka pa dito. Survival sa ligaw. Bawat kapaki-pakinabang na bagay ay hindi dapat sayangin. Lanan. Bakit ang lahat ng bagay ay handang-handa para kay Luxiao? Sino ang nagturo sa kanya? Ano bang malupit na pagkabata ang dinanas niya? Nagsisinungaling ang host. Nireport ko na. Lahat kayo umalis na. Lahat kayo umalis na. Iban siya, Iban siya. Kailangan siyang pigilan. Bakit may set pa? Magsalita ka na. Imposible, hindi ito mangyayari. May usok na, may usok na. May usok na, may usok na. Sobrang dami na ng usok. Mag-aapoy pa ba? Maliwanag ang usok dahil sa basang kahoy. Halos hindi na ako makakaya. Pagkatapos, ikaw na ang magpatuloy. Tutulungan kitang panatilihing matatag ang kahoy. Hindi pwedeng huminto. Kahit ngayon na. May apoy na. Naku, hindi siguro mamatay. Ako na. Bakit lumiliit ang apoy? Pero hindi pa rin pwede. Masyadong basa ang kahoy. Sibol. Matagal na nating pinaghirapan, Sibol. Paano natin basta na lang susuko, Sibol? Binhi. Ay. Binhi. Ano ito? Resina ng punong huwang na may tinik. Nadiskubre ko lang nang hindi sinasadya habang naghahanap ng kahoy. Ang resina ay mahusay na pampasunog. Ang galing talaga. Tunay na ang kaalaman ay kapangyarihan. Inaalagaan mo ang apoy. Ako naman ang bahala sa panghuhuli. Sapat na yung bahaging ito bilang panlilinlang sa isda. Kung magdadagdag ka ng sobra sa mga internal na organo, magiging mapanghi ito. Baka pa nga makatawag ng ibang hayop.
Yuri, nakahanda na rin ang mga skewer na pang-ihaw ko. Hindi ito pwedeng i-grill ng direkta. Paano ito grill? Hindi pantay ang init sa barbecue. Nasunog ang balat. Maaaring hindi pa luto ang loob. Mas mabuti kung steam ito. Iba ang mga ligaw na hayop sa mga inaalagaan. Dapat siguraduhin luto ng mabuti. Hindi pwedeng pakuluan ang kaldero. Tinatayang kailangan ng hindi bababa sa 3 oras na pagpapakulo. Sa oras na ito, magtayo muna tayo ng pugad. Magtanim. Naghuhugas siya ng sahig. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Binhi. Sapat na ba ang mga ito? CJ. Ilang piraso lang ng baging. Paano tayo gagawa ng silungan? Sobrang basa dito. Hindi ito angkop para sa matagal na pananatili. Gagawa muna tayo ng simpleng silungan ngayong gabi. Magsalita ka na, magsalita ka na, magsalita ka na. Ihampas ang mga baging sa mga puno. Ipagilid ang mga puno para maging arko. Pagkatapos, takpan ng mga dahon ng palma. Milyonaryo, ang galing mo talaga, milyonaryo. Ang galing mo talaga, milyonaryo, ang galing mo talaga. May mga taong nangangalakal. Sobrang dami ng plano ko. Zhao Zijing. Gusto mo ba, bibigyan kita ng bagong bahay? Wala namang abala. Magpahinga muna tayo. Medyo pagod ako. Sige, uminom ka muna ng tubig. Magpahinga ka. Lanan. Nasanay ka na ba? Nasanay na, buto. Huwag magmadali, buto. Magutom ng ilang araw, buto. Buto. Ngunit mahirap na ang sitwasyon kung masama ang tiyan. Oh. Kailangan ng maayos ng inumuyang. Sayang ang pagkain kung ganyan ka kumain. Wala tayong kakulangan sa pagkain. Hindi ito ang ibig sabihin. Ang biktima ay nagbibigay sa atin ng protina at taba. Pero ang carbohydrates, starch, at sugar. At ang mga mikrosangkap ay mahirap makuha. Ganito ang pagkain mo. Ang nakokonsumo mong sustansya ay isang kapat lang ng akin. Sobrang sayang. Tignan mo, ito ang mga berries at buto na nakolekta ko ngayong araw. Ito ay mga mahalagang pinagkukunan ng carbohydrates. Kaya hindi tayo dapat kumain ng karne lamang. Dapat tayong mag-ingat sa balansing nutrisyon. Hindi ito sapat. Karaniwan ng mga alkaloid ng halaman ay matatagpuan sa mga dahon at ugat nito. Ang nilalaman sa prutas ay pinakamababa. May katwiran. Buto. Ay. Natutulog. Ang bango. Heh. Tara. Napakasarap. But. Diyos ko. Ano bang ginawa ko kanina? Dapat matulog na. Sanggol. Binhi. Bakit? Si Wang Pengpeng ay nagset ng pahinga. Talaga, ang paborito kong streamer ay puno ng enerhiya.
Bakit pa rin may tubig? Hindi dapat ganito. Umalis na kayo. Talagang ikinahiya nyo ang Shenzhou. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang bumagsak si Peng Peng. Dahil sa swerte at liwanag ng aking bituin sa langit. Siguradong gagawin namin ang lahat para sa inyo. Maayos ang lahat. Napakabasa ng lupa. Dapat ay umaagos ang tubig. Bakit kaya? Bakit? Baka hindi ka marunong mabuhay, ano? Napapatawa mo ako. Anong ginagawa mo? Wang Peng. Wang Peng Peng. Anong klaseng kalokohan ito? Anong klaseng kalokohan ito? Gaano kalalim ang kailangang hukayin para makakuha ng tubig? Gusto mo bang maghukay ng ilog sa ilalim ng lupa? Talagang malas ako sa pagsunod sa'yo. Kung ganon, huwag ka nang sumunod sa akin. Umalis ka. Kung hindi mo gustong ipakita ang mga shell na nakuha mo sa beach sa harap ng kamera. Bakit ako magiging tanga para samahan ka mag-ipon ng umaga? Ikaw, malas ka. Huwag ka nang sumunod sa akin. 1,000,000 tao ang sabay-sabay online. Sumisikat si Wang. Kahit si Pi at Bao noong kanilang rurok, maraming tao ang nanood. Sinasabi ko sa'yo, Luxoner, matagal na akong nabubuhay sa disyerto. Ngunit ngayon ang pinakamahirap na araw. Pero tiyak na makakayanan ko ito. Hindi ba't hindi ako dapat umasa sa isang mayamang bata na walang alam? Impossible. May tubig na. Nasaan ang tubig? Nasaan ang tubig? Nasaan ang tubig? Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Hindi pwedeng inumin ang tubig dagat. Medyo maalat lang. Hindi ito tubig dagat. Malapit sa dalampasigan. Normal lang ang tubig na may asin. Dalawa silang diretsyo na natulog sa lupa. You. Alam na alam ko na kayong mga troll. Hindi kayo makalabas ng salita na may ivory. Alam nyo ba na sa gubat? Ang unang gagawin pagkatapos magising. Ano ba yun? Talagang mahilig magpasikat kahit nakikisawsaw. Dapat munang magdagdag ng kahoy sa apoy. Patayin na. Ito ang tinatawag na ligaw na apoy na hindi mapuksa. Muling sisibol kapag dumaan ang hangin ng tagsibol. Yung kahoy na nasindihan na. Basta't usok pa rin ang lumalabas. Ibig sabihin, may natitirang uling pa rin sa loob. Sa totoo lang, dapat ay nagigising tuwing 2 oras o 3 oras sa gabi. Ngunit itong grupo ng mga taong umiibig. Sasabihin ko na lang na mag-isip sila ng mali. Luke Xiao. Ang aga mong magising ah. Basa at malamig ang sahig. Ang hirap naman. Kain na tayo ng almusal. Almusal. Hindi sila kumakain. Karamihan ay dahil may apoy. Dahil meron na tayong apoy. Kumain tayo ng marami kung maaari. May isang pugad ng ibon sa puno. Katatapos ko lang makita na umalis ang malaking ibon sa pugad. Ah! Kumuha ng itlog ng ibon. Tataas ako para tingnan. Mag-ingat ka, huwag mo itong basagin. Huwag kang umalis. Ilagay ang pugad ng ibon sa ilalim ng puno. But seeds? Bakit? Huliin mo siya, tatay. Ang lubid na bitag ay isa sa pinakalumang kasangkapan sa panghuhuli, na naipasa mula noon. Ibig sabihin, ito ay simple at epektibo. Habang mas sumisigaw, mas lalong kumakapit ang lubid. Sa huli, mahuhuli ang leg nito.
Bumalik na ang pula mukhang blue magpi. Ang pagtatalo ng mga ibon ay paraan nila ng pagpapalabas ng emosyon. Kahit nabuo ang itlog ng ibon, iiwan pa rin nila ang pugad. Titigil sa pag-itlog. Kailangan pa bang mag-steam? Mahalaga ang liwanag ng umaga. Hindi ito dapat ipagpaliban. Dapat samantalahin ang mababang araw at magmadali. Naka-roast na. Lutuin mo. Umunguya ka, dahan-dahan itong lunukin. Ito ay maaaring inumin. Ang uling ay nakakapaglinis ng ngipin. Nakapag-disinfect, pumapatay ng mikrobyo, at nakakapagpigil ng pagtatay. Ang abo ng mga halaman ay mukhang marumi. Ngunit sa katunayan, mas malinis ito kaysa sa karamihan ng pagkain sa lungsod. Magtatanim, nen. Tara na. Agad na makahanap ng mas magandang tirahan. Tara na. Nasa harapan ang pag-asa. Ay. Lene. Sige, Yene, ang hindi natutulog. Sige, swerte lang ng mayayaman ang hindi natutulog. Swerte lang ng mayayaman. Huwag kang magyabang. Sa mga ligaya ng buhay, kahit aso ay mabubuhay ng maayos. Ang tunay na pagsubok sa kakayahan ay sa gitna ng pagsubok. 3 araw lang. Ako, si Wang Pengpeng, tiyak na mas masagana ang buhay kaysa sa mayamang anak. Mas masagana ng 1,000 beses. Bata ng 100%, mas masagana ng 1,000 beses. Yugto 6, intersection. Kayo lahat ang nakatingin. Magpapadala ako ng hamon kay Luxiao. Laban, laban. Laban, 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 laban. Laban, laban. Kailangan nilang mahulog sa bitad. Tanungin mo siya sa livestream niya. Sasaluhin ba niya ang aking hamon sa laban? Si Wang Pengpeng, ito na ang pagsasakripisyo ng lahat. Kung hindi mapapatunayan ng dalawa ang kanilang sarili, mabilis silang babagsak sa opinyon ng publiko. Bilang isang internet celebrity, ang pagkawala ng pagtanggap ng mga manonood ay nangangahulugang pagbagsak ng lahat. Sana hindi sumagot si Luxiao. Sa ganitong paraan, makakabawi pa ng kaunting dangal. Ang ganda ng tanawin dito. Kailangan nating umiwas. Hindi tayo makakapaglakad sa tabi ng tubig. May mga taklobo dito. But seeds. Kung ganoon, magde-delete na rin ako ng account at aalis sa internet. But seeds, pantay lang di ba? Anong mawawala sa isang mayaman na mag-delete ng account at umalis sa internet? Baka naman magbigay ng kaunting pera. CJ. Kung ganon, ipapakita ko ang tunay kong kakayahan sa inyo. Alam ng lahat. Survival sa ligaw. Kailangan ng apoy. Ang aking sikat na kasanayan ay ang pagkuha ng apoy gamit ang kahoy sa loob ng 30 segundo. Narinig ko na nagliliyab pa si Luxiao. Kailangan may apoy para makakain. Kung hindi, huwag magreklamo sa gutom. Tumingin ng mabuti sa loob ng 30 segundo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na teknolohiya. Nanana, hahaha. Hahaha. Nagliliyab, hahaha, kapatid 70. Nagluto na siya, hahaha. Nagsimula na siyang magluto kagabi. Gaano katagal? Mahigit 1 oras. Ano namang kakayahan yon? Hintayin mo. Kaya ko sa loob ng 5 minuto. Nung huli nating video, sinubukan ko na mismo. Sa 3 hanggang 4 na minuto, makakagawa na ng apoy. Ang susi ay ang magbuhol ng isang bow drill. Ngayon gagamitin ko ang paraan ng paggawa ng apoy gamit ang bow drill. Huwag mong ikumpara lagi sa mayaman. Siguradong napanood ni Luxiao ang video ko at natutunan niya. May usok na.
Bakit walang apoy? Astig, di ba? Ngayon, kahit ang araw, parang sumabog ang init. Si Lu Xiao at Zhao Zijing ay nagpalitan ng pagpuputok ng apoy ng 4 na beses bago ito masindihan. Alam mo na siguro yun, di ba? Haha. Ako at si Luxoner ang nagkarga ng apoy. Mas madali para sa 2 tao na malampasan ang kahalumigmigan. Hahaha. Kayo ay hahaha. Napasabog niyo ang pagkain ko, seryoso ba? Kayo ay mga komedyante, hahaha 1,004. Napasabog niyo ang pagkain ko, kayo ay mga komedyang channel, hahaha 1,004. Kayo ba ay masaya, malaki ba? Napasabog niyo ang pagkain ko, 1,004. Kayo ba ay mga komedyang channel, kayo ba ay masaya, malaki ba? Kayo ba ay mga bata, mga kaibigan ba? Malapit kayo sa dalampasigan. May asin pang tubig na umaagos mula sa ilalim. Saan galing ang apoy? Bakit hindi niyo sinabi kanina? Nagtatanong ka na naman. Hindi ba't sinabi mo na si Lu Xiao ay natutong mag-apoy mula sa video mo? You! Ay! Tingnan mo, ano yan? Ano? Ito ay flint. Maaari itong kalawangin. Ipinapakita nitong mataas ang nilalaman ng bakal. Dalhin ito para sa pagkuha ng bakal. Ang flint ay makakapagbigay ng spark. Basta't may elementong bakal. Sa bagay na ito, hindi na natin kailangan ng panggatong para mag-apoy. Mali ang itinakda. Bato ng apoy. Makinig kayo, mga kaibigan sa tubig. Ang swerte ay bahagi ng lakas. Tinutulungan tayo ng langit. May ganito ba si Lu Xiao? Mukhang mayroon siya. Hindi na kailangang magbayo ng kahoy para mag-apoy. Maganda ang panahon ngayon. Nagbago ang presyon ng hangin. Siguradong uulan sa loob ng 2 oras. Maghahanap pa ba tayo ng sapa? O kailangan muna nating maghanap ng masisilungan sa ulan? Ang mabasa ay maaaring magdulot ng mabilis na paglamig ng katawan. Delikado ito. Karaniwang may mga pader ng bato malapit sa daloy ng tubig na pwedeng pagtaguan sa ulan. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Nasa harap lang. Wow! Nangyari pa ito. Nangyari pa ito sa swerte. Nangyari pa ito. Sobrang tama mo talaga. Sabi ay swerte. Sa totoo lang, hindi ganon. Marami na akong nakitang ganitong uri ng kakaibang terrain. Kadalasan, may katulad na ligtas na lugar. Kadalasan. Ibig sabihin ito ay isang kakayahan. Sa totoo lang, kadalasan ba, ibig sabihin? Kung usapang swerte naman, ay naisip na nitong lugar na ito ay sobrang lawak. Maraming pader ng bato ang may taas na kalahating metro lamang. Kailangan na nating mag-apoy. Mamaya, kapag umulan, magiging malamig. Ano ba talaga itong bagay na ito? Nagsimula nang mag-operate si Zhao Zijing. Ito ay tinatawag na wood ear fungus. Karaniwang kabute sa gubat. May tuyo at siksik na estruktura. Madaling mag-ambon. Kapag nasindihan, ang sukat ng katawan ng kabute ay kasing laki ng kalahating kamao at kayang mag-ambon ng isang buong araw. Ito ang paraan ng pag-imbak at pagdadala ng apoy noong sinaunang panahon. Anong uri ng fungus ang wood ear? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Magpakulo ka ng tubig. Kukunin ko ang panggatong. Hindi na tayo alis ngayon. Gutom ka na ba? Ay. Medyo. Mas madali ang mangisda pagkatapos ng ulan. Ngayon, nagbabago ang presyon ng hangin. Hindi aktibo ang mga isda, mahirap manghuli. Talagang mahusay mangisda ang host.
Tunay na magaling maghuli ang host, naniniwala ako na gusto mong. Tunay na magaling maghuli ang host, naniniwala ako na ikaw na ang hari ng pangingisda sa gubat. Baka dito na lang tayo tumira. May tubig, apoy at pagkain dito. At may bubong pa. Hindi pwede. Hindi ito angkop. Bakit? Malapit na ang panahon ng pagbaha. Tataas ang antas ng tubig. Mauubos din ang lugar na ito. At mataas ang pangangailangan ng iyong mga buto sa lupain. Hindi ito angkop para sa pagtatanim. Tama. Kaya't maghahanap tayo bukas. Ang pagtatayo ng tirahan ay isang pangmatagalan at mahirap na proseso. Kahit kaunti lang ang mali. Talo na tayo. Kailangan ng tirahan ay nasa lugar na walang hangin at may sikat ng araw. Dapat pantay ang lupa. Malapit sa pinagkukunan ng tubig. Dapat malalim din ang lupa. Talagang hindi madaling makahanap nito. Lanan. Malapit na ang ulan. Hindi ko alam kung kumusta na sila Wang. May balita ba sa mga komento? Si Wang Pengtong ay ligtas na nakarating sa kampo. Uulan na. Naghahanda pa siyang mag-apoy. Wala tayong magagawa kundi ang magdasal para sa kanya. Alam ng lahat. Magaling ako sa pagkuha ng apoy gamit ang kahoy. Pero mas madali na ito sa tulong ng flint. Ang flint ay nagpapadali sa atin na mag-apoy sa susunod na mga pagkakataon. Sa loob ng ilang araw. Maaabot na natin si Luxiao. Alam ng lahat. Ang apoy ang simula ng sibilisasyon. Sobrang lampas na. Kailangan mas mabilis at maganda ang pag-angat ng apoy na ito. Huwag mong saktan ako, huminga ka. Hindi tama ang paraan ng iyong paghinga. Ako ang humihip, ikaw ang magpaputok. Nakuha ko na. Sabi ko na nga, mali ang paraan mo ng paghinga. Apoy. May apoy na ako. Malaki ang niluwalhating baka. Nangunguna na si Wang Songblu dito. Ang galing talaga. Nangunguna na si Wang Zengsong dito. Talaga bang ganun? Ha, totoo ba? Patay 23. Umaga, pinatay ni Luxiao ang apoy, patay 23. Ano bang alam niya tungkol sa survival sa ligaw? Nagtayo na nga ng tirahan, gusto pang lumipat. Napakabobong tao. Kitang-kita ang pagkakaiba. Hahaha, code 600 at 66,600 at 66.6. Huwag kang mag-imbento ng mga kalokohan sa harap ko. Kung ayaw mo, umalis ka na. Hindi kayo karapat-dapat manood ng live stream ko. Huwag mo akong pigilan. Maraming mga tanga sa internet. Ngayon, kailangan kong ipagsabog sila. Hindi. Tingnan mo ang langit. Mabilis, umuulan na. Mangisda. Binhi. Talagang isang grupo ng mga taong umiibig. Ayaw kong makipaglaro sa inyo. Talagang nakakapagod. Sa tingin ninyo, saan ang pinakamagandang lugar para magtapon ng pain? Mabilis ang agos ng ilog na ito. Dito, dahan-dahan ang agos at maraming isda. Ang teknik sa pagtapon ng pain na ito, kahit 5 taon ng pagsasanay, hindi pa rin magaling. Nagniningning ang mga bituin sa mga mata ni Ise. Zhao. Nagniningning ang mga bituin sa mga mata ni Ise. Zhao. Ay. Gumamit ng puso ng Giant Salamander bilang pain. Anong mahuhuli nito? Kasanayan at swerte. Tingnan natin kung makakahuli siya ng malaking isda na nangingibabaw. Ay.
Hoy! Ang ganitong mabagsik na hayop ang pinakamataas na mandaragit sa tubig. Ay! Zhao Zijing, tulungan mo ako. Ay! Ang isdang ito ang sobra talim. Diretso nang nahila ang bangka pababa. Yung galaw ni Lu Xiao kanina sa pagpasok ng tinik na isda ay sobrang galing. Ano ba talaga ang nahuli? Isang higanteng halimaw sa dagat ba? Hindi naman siguro isang higanteng halimaw. Ang isdang ito ay mga 23 kilo. Ako ang hari ng pangingisda. Paano ako susuko? Nakapagod na ang isda. Bitawan mo, ako na ang bahala. Mabilis na pumunta sa tambak ng kahoy at maghanap ng 2 piraso ng makapal at matibay na kahoy. Malinaw na siya ay gumagawa ng pangisda. Ang pag-ubo ng tubig ay isa sa mga mahahalagang teknik sa pangingisda. Mabilis nitong nauubos ang lakas ng isda. Handa na ba, Uri? Handa na. Ikaw ang maglalakad ng isda. Magtiis ka lang ng kaunti. Iko'y mag-uutos sa'yo. Ano itong isda? Nakita ko na rin ito. Hilahin natin at tingnan. Ang pulo na ito ay walang tao. Hindi katakataka na may mga bagong uri ng hayop dito. Mag-ingat ka. Hilahin mo na. May mga isda na nagkukunwaring patay. Sandali. Mukhang pamilyar itong isda. Baka ito ay bagong uri. Lanan. Kaka-check lang namin. Ito ay subspecies ng beluga. Ito ay bagong uri nga. Iulat sa grupo ng programa. Natagpuan ang bagong subspecies ng puting sturgeon sa pulo na ito. Mukhang tama ang aming mga paunang impormasyon. Dapat ay marami itong mga bihirang yaman. Mahirap sukatin ang halaga ng pulo na ito. At nasa isang estratehikong lokasyon pa. Hindi lang ito isang kompetisyon. Umaasa akong magiging masigasig ang aming mga kalahok. Maliban sa grupo ni Wang Pengpeng, maganda pa rin ang ipinapakita ng ibang grupo. Haha! Habang sariwa pa ang isda, dapat nang ayusin agad. Baka masira kasi. CJ, sasamahan kitang maggiling ng mga batong pang-ukit. Ilang araw, hintayin siyang ipakita ang kanyang talento, sapat na para sa ilang araw. Ilang araw, hintayin siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Ilang araw, hintayin siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto, naghihintay na ipakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Ilang araw, hintayin siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Beyu, hindi ba ako nananaginip? Paano ko ito hahawakan, ang laki-laki nito? Ako na ang bahala sa isda. Gamitin mo ang kabibe ng niyog para magpakulo ng tubig. Lanan. Ay, hatiin mo ito para sa sabaw. Itabi ang atay para gawing pamingwit sa isda. Para maiwasan ang panganib ng lason at masamang lasa. Matibay ang balat ng sturgeon. Para sa survival sa gubat. Ito ay isang bihirang yaman. Magpahinga muna tayo. Kumain ng kaunti. Huwag masyadong mapagod. Kainin ng mainit. Kapag lumamig, mas malakas ang amoy ng hilaw. Sana makahanap tayo ng ilang wild ginger. Mas magiging masarap ang lasa. Kapag naging maayos na, maaari tayong subukang kumuha ng asin sa tabi ng dagat. Hahaha. Akala ko tapos na ako kumain. Kainin mo na ang mangkok na yon. Magluluto tayo ng isa pang batch. Talagang masarap ito.
Walang oras para sa kaunting tikim. Lanan. You. Butong. Walang problema ang pagpatuyo ng balat ng isda at pagtakip dito. Marunong ka bang magtahi? May natirang hibla ng abaka dito. Anong gusto mong gawin? Gagawan kita ng bag. Matutuyo ito bukas. Saktong magagamit. CJ. Iwanan mo sa akin. Pagod na buong araw. Magpahinga ka muna. Makakagalaw pa ba bukas? Mukhang hindi na tayo makakaalis. Mananatili na lang para gumawa ng balat ng isda. Mabuti na rin na maghanda ng pagkain. Ang plano ay hindi kasing ganda ng pagbabago. Ang hindi inaasahang ganitong pagkakataon ay nagpaliban sa ating daraanan. Ngunit hindi rin ito masama. Hindi ko alam kung nag-apoy na si Wang Pengpeng at ang iba. Sobrang hindi makagalaw ng dalawang ito, saan ba nila ilalagay ang kamay, hahaha. Haha. Ay. Bakit laging ganyan ang mga banat sa chat? Palagi nilang pinagtatawanan kami. Iyan sinasabi mo lang yan para umiwas sa usapan. Hindi kami magpapadala dyan. Si Wang Pengpeng at Luxoner ngayon ay nag-self-isolate na. Magkasama silang nakayakap sa malaking puno para umiwas sa ulan. Lahat ng live stream nakatalikod, hindi pinapakita sarili. Kailangan kong makita ang pagbibigay ng yakap. Sige na, nakuha ko na ang impormasyon. Mukhang ang pinakamasaya nating araw ay ang araw ng mga binhi. Binhi. Matulog na muna, binhi. Binhi. Tanggalin. 199% natatakot na ang puting isda na mangagat sa gabi. Ang drone ay kontrolado ng manlalaro. Walang karapatang makialam ang production team. Ay. Naluluha na pala. Hindi sinasadyang nangyari. Hindi sinasadyang nangyari. Anumang bagay ay nangyayari. Gumagawa ng masama, anak ng mayaman na pangalawang henerasyon, hindi gumagawa ng tama, anak ng mayaman na pangalawang henerasyon. Mayaman na pangalawang henerasyon na may pakinabang, hindi gumagawa ng tama, at malaking kapitalista, malaki ang ambisyon. Gumagawa ng masama sa paligid, anak ng mayaman na pangalawang henerasyon na hindi gumagawa ng tama, sobrang pinaparatang nyo kay Luke Xiao buong gabi, at malaking kapitalista. Pangalawang henerasyon na gumagawa ng masama sa paligid, sobrang pinaparatang nyo kay Luke Xiao buong gabi, at hindi gumagawa ng tama. Buong gabi ba ay mga eksena ng ilog? Dr. Zhao, pwede bang bigyan si Luke Xiao ng isang sipa? Maaari bang bigyan ng lasa, Iroy? Zhao, maaari bang bigyan si Luke Xiao ng lasa? Ayos lang, ayos lang. Buti na lang may live stream na naglalabas ng laway. Ay. Napress ulit ni Zhao Zhaijing buong gabi. Umaga. Ang balat ay kailangang i-fix ang mga gilid. Kung hindi, ito ay mag-uurong at magbabago ng anyo. Naubos na ang kahoy kahapon. Sobrang dami ng natirang isda at karne. Kailangan itong gawing smoked fish para madala. Talagang sinikap kong kumain. Pero sobrang taba na nito. Parang tumaba ako ng 5 kilo. Mahalaga ang taba sa disyerto. Yuri, walang taba, buto. Buto. Kahit gaano pa karaming biktima ang kainin, mamamatay pa rin sa gutom, buto. Hindi na pwedeng kumain. Magkakaroon ng pagtatae.
Hindi matutunaw ang taba. Direktang ilalabas mula sa bituka. Maaari rin itong magdulot ng dehydration. Grabe, sobrang prente naman ito. Yung ibang grupo, nakatungo na. Kayo, kakain, baka sumuka. Kapag tuyo na, pwedeng tahiin. Haha. Mas madali na ngayon ang pag-aani. Na-imagine ko pa na sa ganitong lugar. Makakita pa ng ganitong kagandang mga bituin. Ay! Luxiao! Luxiao! Nagmamadali ang mga komento. Sinasabi na si Hunter Lindsay ay nanghuli ng 5 itim na oso. Pangit ang performance ng grupo ni Wang. Ngayon, ang tagumpay o kabiguan ni Lindsay ay malamang na makakaapekto sa resulta ng buong koponan ng Shenzhou. Maglagay ng dagta at panggatong. Kailangan ng apoy. Sarado ang espasyo ng yungib. Kapag nagliyab ang malaking apoy sa bibig ng yungib, walang paraan ang itim na oso para makatakas. Wow! Nagiging uling ba ang kahoy? Nagiging uling ba ang kahoy? Dalawa lang ang dala nilang panggatong. Dalawa lang ang dala nilang panggatong, makakagawa ba tayo ng apoy? Dalawa lang ang dala nilang panggatong. May iba pa bang kagamitan? Sapat na. Sapat na, may panggatong na tayo para makapagsimula ng apoy. Unang ilatag ang maliliit na panggatong at mag-apoy. Kapag nag-apoy na, dagdagan ang malalaking kahoy para lumakas ang apoy. But seeds, butong kapag ang apoy ay nasa pinakamalakas. Ang itim na oso ay natatakot sa apoy at lalabanan ang lahat para makalabas. Ngunit masyadong makitid ang butas. Sa huli, hindi na siya makakalabas at mamamatay sa loob. Makikita mong mayaman sa karanasan si Lindsay. Ay! Nahuli na ba tayo? Naku!